Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, everyone. Welcome po sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord. Alam ko po na tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Bagamat meron din naman tayong mga ilang nababalitaan, pero alam kong si Lord ang may control sa lahat ng bagay. So, ipanatag natin ang ating kalooban, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos at umasa tayo sa mga bagay na gagawin, mga himala, mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, mga kapatid, ay kasama ko po ang aking isang anak. Bati ka naman, Brother John Daniel. Ayun. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood po dyan, lalo na po sa Compi family, at pati po sa mga ninang ko at ninong po. Pati po sa pati po sa mga tita ko po, pati pinsan ko po na nanonood, happy watching po. Amen. Maagang batian ng ninong at ninang, Brother Jordan. Anyway, thank you, Lord. At yun nga po, no? Nakakatuwa na ngayon po ay halos kasing laki ko na at mas malaki pa nga halos. Ay,
Teka po muna. Mas gwapo daw sa akin. Teka muna. Okay, salamat sa Panginoon sa mga pagpapala na kaloob ng ating Panginoong Diyos sa Psalm 127. Yung mga anak ay real blessing from the Lord. Kaya nakakatuwa na simula naman nung maliliit sila, andito na sila, yung mga gawain natin, familiar na sila, maging sa mga outreaches, nakarating na sila, naisama natin, maliliit pa. Saan ba yung pinakamalayo mong napuntahan, Brother Jordan? Ang natatandaan ko po sa Isabela. Ay, Bata Isabela. po. Naku, malayo, Isabela. Dalawa pa lang kami ni ate po. Ayun, dalawa pa lang sila. Batiin mo, taga Isabela, brother. Magandang gabi po sa lahat ng taga Isabela. Ayan. Hindi ko na po kayo tanda, pero happy Sa watching po tagal. sa inyong lahat po. Amen. Kasi nung maliit nga sila, nag-outreach kami doon, naisama na namin sila. No? Yung excitement nila, hindi sila natutulog. Kahit na gabing-gabi na, silang dalawa lang yung gising. Naglalaro sila, nakatayo lang doon. Kasi ang bus kasi, dalawahan lang, di ba? So, kalong namin sila para makarating lang sila doon at tuwan-tuwa naman sila. Yun nga, hindi sila natulog, talagang nag-enjoy sila. At sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon, yung mga anak-anak natin ay mahalagang kasama din natin, yung pagsiserve. Naalala ko nung, kasi nung nakaraang araw, meron kaming throwback ng kwentuhan. Nung maliliit pa sila, yung mga kanilang experience kasi, siyempre, magtatawanan na lang kami bilang pamilya, yung mga nakatutuwang karanasan. Anyway, lagi naman naming kekwentuhan yung mga nakaraan. Parang bonding na rin namin yung magkwentuhan ng mga nakakatuwang experience. Hindi lang sa mga prayer meetings, maging sa mga pag-aaral nila. Kasi itong si Jordan, maraming karanasan to sa sa school. So kaya, thank you Lord, dahil ayun nga, andito siya ngayon at siyempre, mamaya-maya lang ay kukumustahin pa rin naman natin si Brother Jordan. Tingnan natin, Brother Dan, yung unang naandyan sa ating mga nanonood, yung mga kapatid natin. Sino ba yung ating unang-una na nakabukas ang kanilang mga ano ba tawag dyan? Internet. Yung kanilang mga laptop, cellphone. Si andyan. Happy watching, Brother Michael Alanggilan. From yan? Italy. Italy Pero taga Los Baños yan. Yung ating prayer meeting sa Los Baños, Barrio Maahas. Thank you, Lord. Ayan, Maahas doon. Welcome po mga kapatid sa lahat ng ating mga taga Los Baños dyan. Sige lang po at subaybayan po natin ang ating mga pag-aaral. Ayan. Tapos, hello po kay Sister Charmaine Bayhonan. Happy watching po sa inyo. Taga yan, Sister Charmaine. Prayer meeting natin sa Cavite, sa may Justinville. Ayan, meron silang pwesto sa may Lasal. Kung di ako nagkakamali, Cavite, sa may school malapit. Nag-i-invite niya, sister. Punta kayo dito, sabi niya. Dumaan kayo. Okay. Welcome din po at happy watching kay... Andito si Brother Jordan Balangkit. Ikaw pala yun. Dito ka, lumabas ka rito. Si Sister Rosalinda Arceta Alcance. Ngayon ko lang nalaman si Sister Linda Alcance pala ay Arceta. Nung siya po ay dalaga pa. Okay. So, taga San Pablo. Welcome. Taga San Pablo. Good evening naman po kay Sister Linda T. Javier. Happy watching po sa inyo. Amen. Thank you, Lord. At
welcome din po kay Brother Crustaldo Orpilla ng Baguio City. Nako, mukhang nakakapanabik yung Baguio City. Kung kailan man tayo makakarating dyan, yung tamang panahon. Hello po kay Sister Rosemary Iwata. Good evening po sa inyo. Ay. Happy watching din po. Amen. Ayan, si ating kumaring Iwata, Sister Rose. Biglang napatingin. Sister Rose Iwata. Okay, thank you Lord. At sa atin pong lilingkod sa ating Panginoon, na babanggit po natin na ang mga kabataan katulad ni, welcome pala, no? Happy watching sa taga Bulacan, sila Jerome. Yan, yung mga, sino ba yung kakilala mo ron sa tanda mo sa Bulacan, brother? Sila Kuya Ruel po. Kuya Ruel. Kuya Ruel lang. Sino pa ba? Sila Ate Ella po, pati Ayan. sila Joyce po. Ayun, yung mga youth sa mga youth po. sa Bulacan na nabanggit ko, naalala ko kasi si Brother Jerome Golgota. Napakagandang apelyido. Welcome at happy watching, brother. So, yung pong sinasabi ko po na yung mga kabataan, katulad ng aking mga anak, 4 po kasi ito mga kapatid. At syempre, lahat naman sila ay may kanya-kanyang ano bang tawag doon? Iba't iba yung kanilang ugali, siyempre. Diba? Lahat ng mga anak natin, iba't ibang ugali. Pero siyempre, bilang magulang, lahat kasi yun dapat maanuhan natin naghahanap lang po ako ng salita na pwedeng gamitin. Kumbaga, maging tayo, flexible. Kasi siyempre, habang lumalaki sila, tayong mga magulang ay malaki ang responsibility na mahubog sila para maging isang maayos na tao, di ba? Makatulong sa lipunan. Kaya malaking porsyento na po na ang mga anak ay nasa Panginoon. Kumbaga, merong foundation ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing ganap, perfect ang mga batang nasa paglilingkod, pero more or less, iba ang merong pundasyon ng salita ng Diyos. Kasi kung ako ang magbabase sa aking paglaki, hindi pa naman po ganun yung bang katanyag para sa akin yung salita ng Diyos sa buhay namin. Bagamat maliit pa lang po akong bata, meron na pong nagpi-prayer meeting sa lugar namin. Kaya thank you Lord, nung time na yon ay nakakarinig na rin ako, pero yung buong puso, hindi po Actually, kaya lang din po ako umaattend nun dahil may merienda parang may candy na ipamimigay, pero pagkatapos nun, wala na, umalis na ako. Yun nga, dahil hindi naman established ang Word of God sa pamilya, iba po yung nagiging pamumuhay. Kaya sabi ko, naisip ko naman na pagka nagkapamilya ako, hindi yung nakikita kong hindi tama na kumbaga yun yung magiging buhay. Yun nga, salamat sa Diyos dahil naandito tayo ngayon. Isa sigurong halimbawa na masasabi ko, yung nawalan na ng bisyo at yun ay hindi na nakita at hindi nagagayahin ng mga bata. Katulad ng mga anak nating mga lalaki. Kasi kung tayo nga ay magpapatupad na dapat hindi ka iinom, hindi ka maninigarilyo, dapat hindi nga makikita sa atin, di ba? Si Brother Jordan,
sa kanyang paglaki, dito na siya lumaki sa Compi. At kung meron man siyang mga naging barkada before, nung hindi pa pandemic, ang kanyang mga lakad, mga sports, yun yung mga paalam niya, basketball, ano ba yung mga, may gimmick ka ba na hindi namin alam? Wala po. Baka sinasabi ko tapos, sige, ano ba yung mga- Basketball lang naman po. Pagka nagkakayaan po ng mga kaibigan ko nung high school po, kasi college na po ako. So, ayun po, pag nagkakayaan lang po, syempre basketball, tapos kakain po pagkatapos, then uwi na din po. Ganun lang pa. Oo, kasi yun na nga, minsan, nagpaalam din naman sa akin ito na a-attend ng birthday ba yun? O kung ano man yung bilang isang magulang, tapos malayo kami. That time, nasa Laguna kami. Sabi ko sa kanya, kasi may time na pag nagpaalam ang mga anak, sinasabi na lang, aalis na. Oo, kumbaga, pinapaalam na lang sa'yo. Oo, hindi na pala paalam yun. Sabi ko, nako, hindi pwede kasi malayo yun, anak. Hindi pwede, sa Cavite rin yun. Nandito kami sa Laguna. Nakaset na sila. Ano ba nangyari nun? Bali, meron po kasing birthday po yun ng kaibigan ko po na babae po yun. Pero ano po kasi kami, whole section po kami na in-invite niya po kasi po debut po siya. Then, sabi ko po kay Papa, na magsiswimming kami, ganyan po. Kasi may swimming po yun, tas kainan po. Then, lang naman po yun, whole day po. Pero, sabay nagpaalam po kay Papa. Tapos, hindi po ako pinayagan. Pero sa loob-loob ko po, syempre, minsan lang mangyayari yun sa buhay ko na makakasama uli yung mga kaibigan ko ng lahat kami. Tapos makakapag-enjoy. Pero, nakinig naman po kay Papa na wag na po munang tumuloy kasi nga po may pwede pong mangyari na hindi nila alam tapos malayo po sila. Tapos ayun po, tinanggap ko na lang po na wag na po muna. Tapos nakinig po. Amen. At nakakatuwa naman. Bagamat alam kong medyo nakakasama ng loob, pero hindi kasi mapapalagay ang aming isip at saka puso. Lahat ng mga magulang, lalo na yung mga nanay, alam nila yan. Na kapag yung anak medyo ginagabi, nasa daan pa, medyo nakakakaba. Hindi magiging payapa ang isipan. Kaya sabi ko, malayo tayo, anak, malayo kami. Ganito na lang. Sige, payag ako mag-swimming kayo. Isang kondisyon, doon nyo gawin sa BF. Dito sa sa clubhouse ng BF, yun yung aking parang naging advice sa kanya. Pero siyempre, talagang nakakasama ng loob na naka-ready. Pero yun yung pagkaminsan kailangang gawing pagpapasya ng mga magulang para sa kabutihan ng kanilang mga anak. So, thank you, Lord. At yun nga, nakinig naman. Mga ibang karanasan, mga iba't ibang karanasan ng mga anak natin yan, mga kapatid. Isa lang po yan, ang dami yan. Malamang mauubos yung oras natin. Kaya tingnan natin kung sino pa yung mga naririyan sa ating panonood ng ating Bible study. Welcome and happy watching kay Sister Teresa Sepulveda. Ayan, si Sister ano ba tawag natin kay Sister? Sister Tekya o Sister Tessa. Anak ni Sister Leonie na dati rin nating kamanggagawa at ngayon po ay nasa piling na rin ang ating Panginoon. Happy watching, Sister Tessa. Yan. Good afternoon din po kay Sister Eloida R. Akayan, yung wife po ni Brother Ernie po. Happy watching po sa inyo. Ayan. Sister Carmela Tison, happy watching. Andyan din si Sister Aida Garcia. Ayan, Sister Aida. Hello, Sister Aida.
Ayan po, kay Brother Ed Galietes po. Good afternoon, Brother Ed. Uwi na po kayo dito. Hindi, may bahay Happy watching sila. po. Hindi, ibig sabihin, pasyal lang, pasyal. Pasyal lang, oh. Happy watching, Brother Ricky Cruz, Samson. Ito po yung nasa Francisco Prayer Group sa Taytay. Ayan, thank you, Lord. Ayan. Kay Sister Julie Caray po, good afternoon po sa inyo. Happy watching po. Ayan, amen. At from Kapas naman, ako, ang layo nito. Si Sister Bennett De Leon Manuntag. Ito yung hipag ni Sister Letty Garcia ng... ayan, ako, Sister Bennett. Alam ko may lechonan dyan eh. At saka alam ko masarap kasi pagka nagpo-post Sister Bennett, nakakatakam yung lechon. Konti-konti lang daw po. Tikim-tikim lang ngayon. Okay. Ayan, magandang gabi naman po kay Sister Elizabeth Marasigan po. Ayan, happy watching po sa inyo. Okay. Bakit dito sa aking cellphone maraming John Daniel Balangkit? Happy watching, Brother Dale. Okay, Sister Elizabeth Marasigan ng ating Kalo Outreach. Magandang gabi rin, Sister Menchi De Leon. Magandang gabi naman po kay Sister Adelina Bacani o kay Lola Lina po. Ayan, happy watching po. Nako, Lola Lina. Magandang gabi sa lahat ng mga taga Mindes. Sino pa ba yung mga kabataan doon, Brother Daniel? Sila Matmat po, yung anak po nila, Brother Ariel. Okay. Happy watching. Oo, Brother Matmat. Tsaka sino pa? Sila Pia po. Okay. Tsaka si Ate Marian mo, di ba? Magandang gabi sa inyong lahat at kay Brother Ed and Sister Tess. Happy watching din, Brother Raymond Tejo, a.k.a. Brother Cap Mundo, at saka kay Sister Aurin. Sa lahat, siyempre, ng mga taga Mendez. Hindi natin lahat mabanggit yung mga pangalan ninyo, no? Happy watching sa lahat ng mga taga Bulacan. Sabi natin kanina, Tebes family, Simulata family, Gatmaitan family, Dalangin family. Ayan, marami. Calderon family. Welcome po sa ating Bible study. At ganoon din naman sa ating mga prayer meetings. Prayer meeting namin every Monday kay Bricktown Prayer Group. Ayan, thank you Lord dahil talagang nakarecover na si Ninong Rene Perez. Thank you Lord at magaling na. Kay Sister Nieves, Sister Matet, Brother Raymond, and Sister Aina. Yan, happy watching sa inyo. At kapag Thursday, yan, sa Bulacan, at ganoon din naman sa Saturday, ang ating Crestview and Antipolo Prayer Group sa pangunguna ni Ninang Cora, dyan, Ninang Cora Labong. At Sister, sino pa ba nandun? Sister Mabel, Sister Arlene, kanyang mga anak, si Charles, at saka si Cheska, Sister Miay, sa Antipolo lahat yan, ano? Welcome sa ating Bible study. Happy watching. Okay, Brother Jordan, baka meron pa dyan Ito po yung si Sister Nancy Colina. Sabi niya po kasi good evening po, Minister Dodi and good poging evening, Sister. anak. Ayan. Naku naman. Salamat po sa inyo, Sister Pastor, Nancy. ano na po? May sagot na. Na-confirm na, Sister Nancy. Sama mo naman ako. Okay, magandang gabi po, Sister Nancy, sa lahat ng mga kapatiran natin dyan. Sister Jolie Caray, nabanggit na po. Good afternoon, Brother Dodi and Jordan. Ayan. Si Jordan po, hindi po Jordan. Walang R, kasi John Daniel, ano? Pero meron din naman talaga tumatawag sa kanya. Ano siya? Jordan. Ayan. Meron yan. Kailan mo, di ba? Lagi merong... Si Brother Jordan. Ayan. Si Brother Jordan, napagkakamalang panganay. Kasi mas mataas siya sa atin niya eh.
Pero pangalawa po siya, mga kapatid. Ayan. So, yun. Kumusta ba yung pag-aaral ngayon, Brother Jordan? Ano ba yung course mo ngayon? Sa awad grasya naman po ni Lord, yung course ko po ngayon na kinukuha po ngayon is Bachelor in Science, major in Marketing po. Kasi po, dapat po talaga magsisiman po ako, which is ayun po yung kinuha ko po nung senior high school. And then, pagdating po nung mag-entrance na po ako ng exam sa mga school po, waiting po ako sa mga exam po ng maritime. Then, nag-try po ako na mag-exam din sa civil engineering po. Kasi which is, the same lang naman po sila ng mga curriculum po na inaaral po namin. And then, siguro po, yung leading po sa akin ni Lord is, pumasok po ako sa isang private school din po sa Manila, which is yung Philippine Women University po. And then, na po kasi hassle na po, kaya po, pasokan na po nun, tapos wala pa po akong school po. So, nag-try po ako na kumuha po ng course na marketing po, which is, nung bata din po ako na parang pinangarap ko na din po na maging businessman po. Kaya po, ayun po yung naging course ko po ngayong first year college. Amen. Praise God. Ayun, medyo biglang nawala. Hindi, kasi nung naalala ko bago mag-pandemic, dapat meron kaming pinaghahandaan. Una ng budget, pangalawa yung talagang graduation. Kasi senior high school sa Perpetual, si Brother Jordan, meron silang ang tawag doon, yung immersion. Gagawin sa Sangley Point, yung sa Maritime. 1 linggo, nagpaalam na sa akin. Siyempre, may budget din yon. Sabi ko, sige, pag-ipunan natin. Tapos, thank you Lord dahil may mga situation, hindi natuloy, di ba? Hindi natuloy yung immersion. Tapos yung graduation, dapat sa PICC, hindi na rin natuloy. Pero nakagraduate siya online, mga kapatid. At, walang gastos doon. Thank you, Lord, graduate din naman ng walang immersion. At yun nga lang, dahil nabago yung kanyang desire. Pero sabi nga natin, di ba, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang alam ko, di ba, Brother John, dapat wala kasing nagko-comply na mga school. Meron siyang mga, ano bang tawag doon? Entrance exam. Oo, nag-entrance exam siya. Kaya lang, magbubukas na uli yung eskwelahan, hindi pa nag-update sa kanya. Kaya, paano ba yan? Sabi ko, dalawa lang yan. Tumigil ka sa pag-aaral o kaya ay maghanap ka uli ng iba. Biglang ang update sa kanya, nag-reply yung PWU. So kaya sabi ko, yun na yun. Dahil wala, matitigil ka sa pag-aaral, mababakante ka, di pumasok ka na lang muna dyan. So thank you Lord dahil na-avail mo ba yung Bali po pagpasok ko po, na-avail ko po yung nakapasa po ako sa scholarship po, which is 100% po. Pero meron pa rin po naman syempre po na hindi maiwasan na may mga miscellaneous fee po. Pero iba na po yun. Pero yung sa scholar po, na ko po yung 100% po. Amen. Thank you, Lord. Kaya po, ayun, swerte po. Dahil mapalad. Ayun po na bless po ako ni Lord na sobra dahil nakapag-aral po ako sa private school po. At wala pong bayad. Hindi, kasi po ang totoo niya, kapag ka magbabayad ka sa ganong eskwelahan, nasa 30 or 40 plus na yan O ngayon, kung meron man, mas konti lang, no? Yung ang tawag doon ay miscellaneous. Oo. Ewan ko lang, pag Mr. Lanius, baka mas mura. Kasi miscellaneous to Okay. Sige. Thank you, Lord, Sister Vicky Del Rosario, Talagang nagsasabi po kayo ng totoo. Mas gwapo raw si Jordan kaysa akin. Sige na po. Basahin ko lang yung comment ni Sister Pritz. Baka
pwede rin, ano. Sister Prince, thank you, Lord. In fairness, mas gwapo si Brother Dodi, Brother Jordan, ng isang paligo lang. Isang paligo lang naman. Mas gwapo raw si Brother Jordan. Okay, so thank you, Lord, dahil parang lalampas po na kami sa oras. So, sa lahat po ng ating mga kapatiran, maging sa ibang bansa, katulad ng ating mga prayer meeting sa Illinois. Yan. So, happy watching sa lahat ng mga kapatid natin, sa Federi family, Magpayo family, sa Hines, Umilin family, Santa Rinala, Diluna, at meron pa yung Ilagan at saka Miklat family. Di na po namin kayo isa-isahin, pero alam niyo naman po yung inyong apelido, kaya happy watching po sa inyong lahat, mga kapatid, at sa lahat ng mga nagkomento na talagang tinalo ang kagwapuhan ko. Salamat sa Diyos. Brother Jordan. Ayun po, maraming salamat po sa nagwapuhan sa akin. Ayun po, happy watching po sa inyo. Patuloy lang po tayong manood hanggang matapos po yung live po. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay magsisimula na sa ating Bible study. Magpipray. Bago mag-pray kasi may birthday pa muna. May birthday greetings muna, mga kapatid. Huwag mawawala yung mga ganyang pagbati. Sige. Belated at saka happy. Ayan. Tanggalin ko na. Mas maliwanag pala pag walang salamin. Happy birthday kay Sister Alex Lapak. Apo ni Sister Ami ng Kalawan. Sister Joyce Ann. Happy birthday naman po kay Sister Lenny Valencia. Yan yung asawa ni Brother Fred Valencia ng Kalaka. Sister Laika Caramba, happy birthday. Sino pa yan? Anak ni Brother Jeremiah Sabado. Pamangkin ni Steria yan. Si Christian Bilarde, happy birthday. Brother, ano yan? Tres Belarde po. Tres Belarde. Ito, belated. Si Sister Beng Pingson. Kapatid ni Anet. Ayun, mas malaki. Kapatid ni? Sister Anet. Mga nagtapos na ng kanilang, ba yan? Ulit na lang uli, no? Sister Joyce and Miranda, Sister Alex, Sister Lenny Valencia. Mas malaki na yung letra eh. Sister Laika Caramba, Brother Jeremiah Sabado, Brother Christian Bilarde. Sino pa, Brother? Jordan. Kay Brother Tres Velarde po. Ayan. At belated po kay Sister Beng Pinson. Ayun po. Happy birthday. Meron. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday, mga kapatid. Excited lang po. Sige, tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Dakila naming Ama sa langit, muli po, papuri at pasasalamat sa inyo sa araw na ito na muli kami po ay inyong pinatnubayan, naging malusog, naging malakas sa buong maghapon at muli tatanggapin namin ang pagpapalang espiritual. Ang mga salita mo po, ang mga aral na ipapahayag sa oras na ito. Pangunahan mo po ang aming pastor at ganoon din po lahat ng mga nanonood, makikinig, kayo po mangungusap, mangunguna sa aming lahat. Ganon din po sa aming music ministry. Thank you so much, Lord. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Good evening! Good evening, magandang gabi po sa ating lahat. Muli, welcome to the weekly
Wednesday Bible Study. At muli po, yung mga kasama natin dyan na laging nananalangin at laging kasama natin nakikinig at nanonood ng Bible Study. Welcome po lahat kayo at ihanda ang ating mga sarili upang tayo patuloy na makarinig sa ating Panginoon. Brother Andrew! Ayan po, hello po and good evening po mga kapatid. Yun, welcome po sa weekly Bible study natin. Enjoy lang po kayo dyan. Happy watching po. Brother Bong? Good evening, Comfy Family. 3, 2, 1. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. Mr. Andy. Purihin ang ating Diyos. Good evening everyone. At sa lahat pong nanonood, happy watching po mga kapatid and welcome to our midweek Bible study. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth. Let's clap our hands to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sabay-sabay po tayong sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko. Thank you, Lord. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Laging laman ng aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kaya'y dumaing, tininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Ano mang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. One more time, araw-araw. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Laging laman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kaya'y dumaing, tininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Ano mang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa amin. Hindi ako matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubulig ko. Sa
ating mga panalangin. Si Jesus ang katugunan sa aking kahinaan. Siya ang kalakasan, ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabi sa'yo, kompleto na ang buhay ko, si Jesus ang gamot. Kompleto na ang buhay ko, si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit ko. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Glory to God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Yes, Lord, you're here and you are pleased with the praises and worship of your people. Patuloy kang malugod sa aming pagsamba. Aming puso'y iniaalay namin sa iyo, ang buhay namin isinusuko namin sa iyo, Ama. Kayo po ang manguna sa patuloy na pagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Jesus.
Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Panginoon. Wala nang ibang mamahalin kundi Ikaw, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Una sa puso ko, una sa buhay ko. Una sa puso ko, una sa buhay ko. Huling hiningay iaalay sa'yo, Panginoon. Una sa puso ko, una sa buhay ko. Huling hiningay iaalay sa'yo. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit na pasasalamat sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha
be glorified. You are worthy, worthy, worthy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Muli natin palapakan ang Yes, ating Panginoon. Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ to all Compi families. Today is Bible study time. And let us pray, mga kapatid. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. For thine is the kingdom, and the power, and the glory. Your word has revived me, and given me life. As we gather together in live streaming for our Bible study, Lord, fill me with your Holy Spirit. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my firm, my rock, and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating Bible study on the subject of being born again, tatalakayin ko ang the purposes, the changes, and outcome of being born again. At ang ating scripture ay doon pa rin sa John 3, verses 3 to 5. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born again when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Last week's Bible study on being born again, Sister Remy taught about the what. What does it mean to be born again? The why must every human being be born again, and the how does a person become born again. And today and tonight, as I said earlier, I will take up the purposes, the changes, and outcome of being born again. So binasa natin sa John 3, verses 3 to 5. In verse 3, nabasa natin ang salitang cannot see. And sa verse 5, cannot enter the kingdom of God. The word see in Greek means to understand. To enter the kingdom of God, a person needs first to understand what the kingdom is all about. To understand is a gift from God. It is not earned. And of course, yan ay binabanggit sa Lucas 24 at sa verse 31 in particular. Basahin yun lang ninyo mga kapatid yung Luke 24 verses 13 to 35. In particular sa verse 31a, Jesus opened their minds to all the scriptures that pertain to Him so that they could believe or they could understand Him. What is the kingdom of God? The kingdom of God is the sphere of salvation over which the King of Kings, Jesus Christ, rules and reigns by His grace. It is the government of His grace. It is the helm of redemption, meaning ito'y kaharian ng mga tinubos sa kasalanan and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Birth is the beginning of life. To be born again is to begin to live a new life. By our birth, we were corrupt, shaped in sin because of the original sin.
Therefore, we must be made new creatures. 2 Corinthians 5:17. Anyone joined to Christ, he is a new being. The old is gone, the new has come. Once a person becomes born again, he now has a purpose for living. Through gradual study, study and enlightenment by the Word of God, rebirth takes place. In John 15:3, the first 6 words, if you continue in my word, and in John 8:32, the last 6 words, the truth shall make you free. Combining them, if you continue in my word, the truth shall make you free. Let's proceed to number 1, the purposes of God in mandating us to be born again. Number 1, God wants to strengthen you by His Spirit. Ephesians 3:16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Number 2, God wants to dwell in and rule your heart to make right choices. Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So, to make right choices, ang sabi dyan, pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain to make right choices. Number 3, God wants to encourage you in every season of life. Deuteronomy 31:6, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you or forsake you. The word encourage means good courage. Number 4, God wants to give you faith to move mountains. To move mountains, to do or achieve something that is incredibly difficult. Matthew 17:20, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. So, mga kapatid, ano ang sinasabi sa atin ng ating Diyos? Na we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:17, faith comes from trusting in God and His will. Now we go to the purposes of being born again. It is the man's part. A born-again person lives with purpose. So Ephesians 5:15-16. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Circumspectly means to be careful, to pay attention, to watch out, to take heed. To watch out means mapagbantay, to take heed, to listen and pay attention. A born-again person does not live as fools, meaning careless and unthinking. He lives with purpose, with intention to avoid pitfalls. Yes, may mga weaknesses, shortcomings ang isang tao, at ang nangyayari, temptations and unwise choices ay pumapasok. Kaya ang sinasabi sa atin sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and it teaches us to do what is right. Redeeming the time because the days are evil. Sa verse 16 ng Ephesians 3. Redeeming the time to make the most of every opportunity. Opportunity comes from the Latin word toward the port. It refers to a ship taking advantage of the opportunity of the wind and tide to go safely into harbor. Ang kapitan ng barko hindi nag-aaksaya ng panahon, ng oras. Kung nakikita niya na ang daloy ng wind at ang aloy ay panatag, immediately siya ay naglalayag upang makapunta ng safely sa kanyang daungan.
A born-again person lives on purpose. He guards his heart and attitudes. He guards his thoughts and motives. Kawikaan 4:23, he guards his time and opportunities. Because he is headed to a port, sa daungan, tinatawag nating safety port. He is going somewhere. He has an eternal destiny always in mind. Basahin natin 1 John 2:17. Ano ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid? 1 John 2:17. Wait, mga kapatid, tinitingnan ko lang ang aking papel. Ito, mga kapatid. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ito yung sinasabi natin na ang isang born again, katulad yan ng naglalayag. Mayroon siyang patutunguhan at mayroon siyang hinahanap at magpapatuloy siya sa kanyang pagiging born again because he has an eternal destiny always in mind. Ito ang sinasabi sa atin sa John 2:17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ito yung tinatawag nating eternal destiny. We now go to the changes from old life to new life. God changes us day after day. The method for change, Ephesians 4:22-24. It teaches us to walk in the Spirit or walk worthy of being born again. Verse 22, ang sinasabi dyan, put off the old man. Verse 23, be renewed in the spirit of your mind. And verse 24, put on the new man. Basahin ko yun na ang kabuuan ng Ephesians 4:22-24. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. There are three inward changes that happen. Dito, put off the old man. Verse 22, at salvation, God places a new nature in you and me. At salvation, God does not remove the sinful nature, but its power is broken so that we are no longer governed by it. The Holy Spirit indwells the believer, but the believer still has choices to make every day when tempted by sinful nature. To put the old man means is to obey the Holy Spirit and the Word of God by saying yes to God and no to sin. Because putting the old man means I can, with God's help, put off the things that do not glorify God in my life. Sa Galatians 5:24, ang sinasabi diyan, those who belong to Christ, Jesus has crucified the flesh with its passions and desires. In verse 23, be renewed in the spirit of the mind. Renewed means to be made new, to be changed, to regenerate, to turn around. At salvation, our minds were turned around to focus upon God and began to desire what God desires. Yan ay makikita natin sa Colossians 3:2. Our thoughts shifted to spiritual things. Set your affection on things above, not on things on earth. The continual renewing of the spirit of the mind is a continual process. It is a process occurring day by day. So 2 Corinthians 4:16, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. Number 2, put on the new man. The new man. This is number 3.
Our body stays the same, but an inward change takes place. In summary, how are we changed? Basahin nyo na lang po ng kabuuan din ang Ephesians 4:22-23. Pero ang sinasabi dyan, God inspires us to put off the old man, the things that move us away from God. God renews our mind as we cooperate and yield our minds to Him and think on unwholesome thoughts. And number 3 is God produces righteousness and true holiness as we put on the disciplines that allow God to change us. Why we need to be strengthened and empowered by the Holy Spirit. As your strength increases through the Word of God, the frequency of sin decreases. The nearer we go to God, the farther we go from sin. And the farther we go from sin, the stronger we come with God. Now we go to the outcome of the new birth on the believer's life. God would grant you strength with might by the Spirit in your inner mind. So Ephesians 3:16. God's presence and power in daily living. The word strengthened in Greek is kratanoi tinai, meaning to be made strong, to be made tough, to be made enduring. The words inner man means the deepest part of our being, our soul, our heart. Might is duname, means power, force, and energy. To have force and energy to act, resist, or endure. What is the outcome of a true or genuinely being born again? Truth means the Word of God is the tool of change, the means to a new life. Jesus said, "Now you are clean through the word which I have spoken to you." I repeat, now you are clean through the word which I have spoken you. What is next, mga kapatid? We are mandated by the Word of God in 2 Timothy 2:2 to take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. God's ultimate will for you and His church is one agenda: make disciples. Matthew 28:18-20, therefore go and make disciples. To make disciples, meaning from consumers to producers over time. Hindi lang tayo taga-pakinig at umaaten ng mga Bible study, prayer meetings. Mandi, magiging disipulo tayo. Magiging reproducers tayo. A reproducer is one who is committed to evangelism, which is the end result of a healthy disciple making local church. A healthy disciple, meaning genuinely born again, produces fruit. Number 2, outcome, to help us become more like Jesus in words, thoughts, and in deeds. To change our approach from what's in it for me to what's in it for God. Pag sinabi mong what's in it for me, I am not going to do anything that doesn't benefit me or reward me. When you say what's in it for God, Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. In conclusion, mga kapatid, a born again stays spirit-filled day by day, or day after day. He lives with God's purpose by using his opportunities as he prepares for the next life to come. He lives with God's plan, meaning he understands God's will in his life through the Word, through the Spirit, and the peace of God that dwells in him. He lives with God's power, meaning he is maintaining a heart full of worship, thanksgiving, and humility. Number 2, a born-again exercises. Exercise means do your best to maintain. It refers to athletes who go through training. 1 Corinthians 9:24,
Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives a prize? So run that you may obtain it. Number 2, exercise faith. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Sa John 1 John 5:4. When you put your faith in Christ, Jesus comes into your life through His Spirit and makes you come alive spiritually. You were dead toward God before, and now you are born anew with the very life of God. Parang isang ilaw na kapag madilim at binuksan mo, when you turn it on, all of a sudden things are wonderfully different. And of course, exercise faith. So 2 Corinthians 1:11, as you help us by your prayers, then many will give thanks on your behalf for the gracious favor granted us in prayer to the prayers of many. But will we pray? Ano ang ipagdarasal natin? Pagdasal natin ang mundo sa mga nangyayari ngayon, sa virus, sa COVID-19 sa buong mundo. And of course, pray for our leaders, our government, our church, our elders, our members, and our disciples. Prayer, it helps and so allows God to move on in your behalf. Allows God to deliver us and protect us and sustain us in the midst of whatever. Sa mga nangyayari ngayon, nandun yung protection at deliverance ng ating Panginoon. And of course, prayer is a divine means to bring strength to you and to those you pray for. In Jesus' name we pray, amen. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa gabing ito. As we study more on the topic ng born again, I hope you were enlightened. In closing, mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, paliwanagin ng Diyos ang Kanyang liwanag sa inyo at patuloy kayong kahabagan. Ilingap na iwan ng Diyos ang Kanyang liwanag at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray, amen. God bless you all, Comfy families. 2 Timothy 2:2.